Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Mga ilan pong supporters ni PBBM sa Twitter, minamaliit po yung yung manifesto nitong mga retired PMA graduates, mga PMA graduates. Pag-uusapan din po natin ito pong Chacha na muling sinusulong ng HOR. Napaka-busy po ng House of Representatives, no? Lahat po ng uri ng machination, lahat po ng uri ng pamumulitika, lahat na iisip nila, no? Yan pong Chacha, napakadelikado po niyan. Charter change, lalong-lalo na kung ang namumuno po sa pagsusulong ay etong kasalukuyang House of Representatives, ay napakadelikado po ng pagbabago ng konstitusyon, no? Okay, pag-usapan din po natin, sinabi po ni Pimentel, medyo na lang po natin na mas mabigat pa pala yung sinabi ni Pimentel, no, na ito daw pong pagdadagdag nila ng 450 billion na unprogrammed appropriation ay unconstitutional, no? Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na, okay. Alam nyo po, sa totoo lang, tayo pangkaraniwang mamamayan lang, no? Ngayon lang po nalalantad sa atin tong mga budget. Alam niyo yung pinag-uusapan, ang kaya po nakulong si Ka Eric, no? Sa totoo lang po, kaya po nakulong si Ka Eric. Kino-question niya yung 1.8 billion na travel expense, di po ba? Yun yun eh, yun yung simula eh. Ngayon po, etong nilantad ni sasabihin ko po source ko para malinaw po yung source natin, ha. Sasabihin ko po yung source ko, si Coco Pimentel. Ayon po kay Coco Pimentel, 12.5 billion pesos ang dinagdag ninyong budget sa House of Representatives. Diyan po sa may bicameral. Nagtataka ko sa mga makabayan black. Yung 125 million, antindi na reaction nyo. Yung 1.8, matindi pa rin reaction nyo. 12.5, bakit kayo tahimik? Pag sa inyo pala dinagdag, tahimik lang kayo. Pag ang House of Representatives ang makikinabang, tahimik lang kayo. Ito po, sinabi pa po ni Coco Pimentel, nagdagdag pa ng 450 billion na anong tawag niya dyan? Tinawag niya yan na unconstitutional. Yan po sa politiko po. Ngayon po nasa Twitter, politiko, sinabi ni Pimentel. May source ha. Baka magtanong kayo kung sino source. Alam po ninyo, ang lalaki po ng pera na to. Yung sa 450, kasama po yata yung Senate doon. Yung 12.5, yun po yung sa HOR lang. Para lang po tayo makatiyak, mahirap na. Maiinit tong mga to eh. Para lang po tayo makatiyak, yung sinabi mismo ni Pimentel, yung wordings, mahirap na, di ba? Kinakailangan i-quote natin verbatim kung ano po nakalagay dito. Ayan po, 500 billion tongpats, sabi po ng politiko, unconstitutional ayon kay Senator Coco Pimentel, ang lumubong unprogrammed appropriations sa 2024 national budget na niretepkahan ng Kongreso mula daw sa higit 200 billion na OP proposal ay naging 700 billion ng mga kongresista. Ito po ay ayon sa politiko. Dito po makikita yan sa Twitter. At nagsasalita po si Senator Coco Pimentel. Okay, ang question ko lang po, Senator Coco Pimentel,
Kasi wala kami ideya eh. Ang bigat sa amin nung ang daming kumwestiyon ng 125. Ngayon, parang ikaw lang yung kumu-question. Magkanong halagang pinag-uusapan natin? 700 billion. No? Eh, kinakailangan po ito ipaliwanag ninyo. Kasama ka, Coco Pimentel. Kasi sabi mo, unconstitutional. Kung ang constitutional po yan, eh labag po sa konstitusyon. Wala nga ang akusasyon eh. Wala nga pong akusasyon kay Sara Duterte na ang constitutional yung 125 eh. Ang tinatanong, million lang ha, ang tinatanong lang po sa kanya, saan mo ginamit? Pero ang laki pong usapin. Bakit po parang tahimik ang lahat dito? Hindi ko po alam to, binabasa ko lang. No? Wala po ko ideya kung paano tong mga proseso na nila na unprogram, yung mga sinasabing unprogram appropriation. Nagbabasa lang tayo. Ayan, no? Binabasa lang po natin sa Twitter. Okay. Kaya nahihiwagaan din kami. Ako, hindi sapat sa akin na binubulgar mo, Coco Pimentel. Kung talagang yan ay ang constitutional, kayo ay abogado, kayo ay senador, eh dapat po, hindi lang po, baka kasi sinasabi mo lang din yan. Baka namumuliti ka lang din, pero hindi po eh. Hindi mo sasabihin sa press yan eh. Di po ba? Eh, ang problema, bakit po hanggang press lang? Nag-e-expect po kami sa inyo, binoto po namin kayo ng, kahit hindi ko kita binoto ng personal, yung ibang tao, kaya ka nanalo, para po pag may nalaman kayong unconstitutional, itatama nyo sana. Bakit hindi kaya nyo na itama? Nagtatanong lang po ako. Ito po, maliwanag na katanungan to. Kasi hindi po kami nagtatanong para gusto po naming maliwanagan. Kung totoo na ang constitutional yan, bakit hindi po pinag-uusapan sa Senado o sa Kongreso? Bakit tahimik po yung Makabayan Black? Kasi Makabayan Black ang ingay. Bakit tahimik dito si Risa Ontiveros? No? Hindi po namin alam yung paano eh. Pangkaraniwang mamamayan lang kami, sinabihan nyo. Kayo nagsabi, ikaw Coco Pimentel. Eh sana, wag po nating basta hayaan na lang na meron palang unconstitutional na nagaganap. Kasi ang daming reklamo kay Sara Duterte, 3 po ang inihain na reklamo sa Supreme Court sa halagang 125 million. Ito po, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. At nagsabi, hindi nyo lang po kina-question kung saan napunta o bakit nangyari. Ang sinasabi nyo, ang constitutional. Hindi ako nagtatanong talaga kasi hindi ko alam yung proseso eh. Kung may nagsalitang senador na ang constitutional ayon dito sa politiko, eh bakit hahayaan? Okay. Punta po tayo sa ikalawang topic natin. Ito po, nagugulat po ako. Ito na lang po mga natira ng tagapagtanggol nito ni Pangulong Marcos. Oh. Tignan po ninyo. Ang sabi ni Marcos Makapili, lagi ko na itong kailan lang po to pero araw-araw sa Twitter to eh. Deceptive, sabi niya. Those who signed are either retired from service or floating and no meaningful role in the present. In other words, mga walang puwersa at walang influence. Mga DDS kasi. Okay, yung mga PMA graduates daw po na pumirma, manifesto. Binabanatan niya yung manifesto. No? Pumirma sila, PMA graduates,
Ang sabi ni Marcos Makapili, those who signed are either retired from service or floating and no meaningful role in the present. In other words, mga walang puwersa at walang influence. Mga DDS kasi. Ang dami niyang paratang, no? Retired na raw, floating, walang meaningful role in the present. No? Yung may sila Parlade, sila Esperon, mga wala daw pong, mga retired na raw yan at walang meaningful. Alam mo, Brad, no? Naawa po ako, Pangulong Marcos, kung ganito pong uri na lang ang natiran yung tagapagtanggol. Kasi hindi po nila naunawaan eh. Hindi pa nila naunawaan na yung PMA, Alumni Association, yung mga graduate ng PMA, habang buhay po yan. No? Ang pagtanaw nila sa kapwa nila PMAers ay hindi po natatapos. Hindi po yan katulad ng, siguro itong Marcos Makapili na to, no? Ano yan? Yan yung tao na pag nagtrabaho, tapos umalis siya sa trabaho, wala na siyang pakialam sa mga dati niyang kasama. Iba po yung samahan ng mga PMA. Habang buhay po silang senior, senior officer ang tingin po sa kanila. Sabihin mo ma-retired, yung mga batang PMAer, ang pananaw po sa mga PMAer na retired, hindi po nila, wala nang silbi, retired na yung mga yan. Hindi po ganun ang samahan ng PMA. Sinasabi mo wala nang influence. Mag-research muna kayo, no? Mag-research muna kayo. Ako naniniwala. Matapang pa po yung bago po ilabas itong manifesto ng PMA graduates. Naniniwala ako matapang pa yung ano eh. Ang iniinda pa lang nila yung pagsasampa sa Supreme Court eh. Di po ba? Nagsampa sila, ang abogado ni Ka Eric at saka ni Lorraine, Dr. Lorraine sa Supreme Court. Sabi nga nila, di ba? I-withdraw nyo muna bago kami umaksyon. Pero nabago po yan nung naglabas po. Narinig ko pa nga si Abante. Pag hindi nila withdraw yan, di talagang ganun. Kahit dito sila mag-Christmas. Pero sa isang iglap po, nung nakita nila na totoo na may manifesto mula po sa mga retired PMA graduates, nagbago po ang ihip ng hangin. Hindi mo na uunawaan, Brad, no? Hindi mo na uunawaan yung kung gaano katibay yung mga samahan na yan ng mga PMAers, no? Kung wala kang ideya, wag mo silang insultuhin. Yung mga retired man yan, o sinasabi mo na walang matinong posisyon, ano yung sabi niya? Walang floating, no meaningful role. Mag-isip-isip ka. Napupuna ko lang sa kanila, hindi mga totoong mga tao na Marcos Makapili, yung isa naman, mamalutang. Ito naman po ang sinabi nung sinasabing mamalutang. Ang dami nilang question, no? Ang dami nilang question, hindi naman totoong samahan yan. Wala naman po nagkiklaim na samahan yung pumirma, no? Hindi po nagkiklaim tong mga pumirma. Sila bilang individual, pumirma po sila dahil sila'y naniniwala na dapat yung freedom of the press, ay hindi po dapat sinasaklawan ng kahit na anong kapangyarihan. No? Sila po ay pumirma kani-kanya. Pero hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi sila PMA graduate. Hindi nyo po pwedeng i-claim na porket hindi yung samahan nila, yung PMA Alumni Association, hindi na po, wala na pong silbi yun. Pumirma po sila, hindi nyo na po maaalis sa kanila yung pagiging PMA graduate. Okay. Kaya wag nyo pong insultuhin. Mahirap pong iniinsulto.
Naranasan na po natin 'yan sa EDSA 2, 'no? Minaliit nila yung mga ganyan, yung mga pahayag ng mga PMA graduate. Minaliit nila. Tignan niyo resulta. O yung mga hindi nasubaybayan 'yan, kasama po 'yan. Kasi narito na rin lang tayo sa politiko. Medyo mag-research na rin tayo. Okay? Okay. Eto pa isa. Isang nagngangalang Mamalutang. Pangalan pala, alam mong okay. Hindi mo alam kung sila-sila din yun o ano eh. Ang sabi ni Mamalutang, may pamanifesto-manifesto pa kayong nalalaman. Sige nga, magko kayo. Tignan natin kung sinong mga mako-court martial at mawalan ng sweldo, pension, benepisyo bilang sundalo sa pagsuporta kuno sa mga fake news peddlers. Go! Manifesto lang po, ayaw nila na yung anong tawag doon, yung freedom of the press ay sinasagkaan. Manifesto lang po. Wala po nananawagan ng kudita. Masyado kayong advance eh. Yan ang problema nyo sa kapakikinig sa mga vlogger na advance din mag-isip. Hindi po ba? Yan ang problema ninyo. Okay. Pero wag nyo maliitin yung mga manifesto na ganyan. Still, PMAers yan, ginagalang po yan ng lahat ng mga sundalo, retired man o active. Tignan nyo nga si Bronner, si General Bronner, ano pakiusap niya diyan sa mga, di ba sinabi niya na dati, ano pakiusap niya, wag nang idamay yung mga active. Inaamin niya na meron ng ganun, noon pa, before pa nila pinakulong si Celis tsaka to si Badoy. Alam niyo kung bakit very supportive sila kay Celis at Badoy? Nakita po nila si Celis at si Badoy, sila po talaga yung lumalaban na sila lang po talaga yung direkta. Wala po sa media. Yung programa na direkta ang kalaban nila, yung mga, ayun nga, yung dati nilang kagrupo, dating kagrupo ni Ka Eric Celis. Alam niyo sa totoo lang, 'di ba? Real talk po. Kung ganyan po natin, yan po yung mga nagbalik loob eh. Yan po yung si Ka Eric po yung mga rebelde yan na nagbalik loob at tumutulong sa pamahalaan para matigil na po. Ine-expose niya kung ano yung nangyari nung sa dating niyang mga kasamahan, paano nang re-recruit. Alam niyo sa totoo lang, kaya po effective yung NTF-ELCAC, hindi lang naman yun dahil pinupondohan nila yung malalayong mga barangay. Ang pinaka-importante po sa tingin ko kung bakit naging effective yung NTF-ELCAC, yan, yung sinimulan po nila Badoy, tsaka nito ni General Parlade, yung pag-expose po, no, ng recruitment mula po sa mga estudyante, sa mga kabataan sa komunidad. In-expose po nila yung mga pangalan, kung anong grupo yung mga nagre-recruit. Magkamukha. Sobra naman kayo porket tumaba lang eh. Ang layo ko naman, magandang lalaki naman ako, di hamak kay Celis. Okay. Kaya po very supportive yung mga, ang tagal na po nilalabanan ng mga sundalo tong mga kababayan nating rebelde. No? Tapos eto lang po ang tanging programa. Wala naman pong naunang programa sa kanila, araw-araw ang topic nila, expose eh. Real talk po yan. Bakit hindi po magiging supportive yung mga sundalo dyan? Okay. Kaya nga sabi niya, yung sinabi ni Ka Eric, di ba? Ang sinasabi niya, kami nagbalik loob. Gusto namin tumulong sa gobyerno. Pero kami pa yung pinakulong.
Punta po tayo rito sa isa pang topic. Eto po mainit, nag-init ako alam niyo po, gusto ko yung charter change, eh. Kung panahon po ni Tatay Digong 'to, kung chinarter change po natin, nagkaroon po tayo ng charter change, 'di ba matagal na nating problema 'yan. Papaano papasok yung mga negosyo dito? Halimbawa, ikaw Microsoft o Tesla ka o iba pang malalaking kumpanya, yang iPhone, Apple. Papaano ka papasok sa Pilipinas? Eh, meron tayong 60-40. Dapat pag-aari ng Pilipinas yung 60%, 40% ka lang. So hahanap ka, para ka pumasok sa Pilipinas, ikaw Apple, hahanap ka ng kumpanya na papayag na 60% sila. Halimbawa, Ayala, hindi po gagawin ng Apple yan, eh. Alam niyo yun? Dati po ginagawa yan, 'di ba? May Toyota Philippines, 'di ba? O merong may-ari ng Toyota rito, 40% lang yung Toyota Japan, 60% yung Toyota Philippines. Pero po yung mga Apple at yung iba pang mga kumpanya, hindi po papayag na papasok dito. Tapos ang pag-aari nila ay 40% lang sa sarili nilang business. Oh, yan din na naging problema natin dito. Naghukay na sana tayo ngayon. Approved na po. Maganda na yung ano natin, Vietnam, China, Pilipinas, maghukay na. Tripartite. Nung panahon pa ni Tatay Digong, sana mayaman na tayo ngayon. Pero, nagsubmong tong mga to sa Supreme Court. Pinadeklara na yung kasunduan natin ng China, Vietnam, tsaka Pilipinas ay unconstitutional. Kasi nga, ang sa Constitution natin, kung susundin yung Constitution, 60% dapat tayo. Papayag ba yung Vietnam na tsaka China? O, 60% sa amin, tig 20 lang kayo. Utot nyo. Sabihin ng China, puta kami maghukay, tapos 60% sa'yo. Ano ka, sinuswerte? Yan po yung mali sa Constitution na yan. Dapat baguhin. 'Di ba? Pero eto po ang tanong. Ako po ba? Ako po ba ay sasang-ayon na ang mangunguna sa Chacha ay tong sila Martin Romualdez? Very eager si Martin, eh. Nagsasalita siya. Kailan niya sinabi yan? No? Yan po yung danger niyan, eh. Ako po, pabor po ako na baguhin yung economic provision. Kasi wala talagang papasok na negosyo dito, eh. Nagtataka kayo bakit sa Vietnam pumapasok? Una, ang hirap nating kausap. Mahirap tayo kausap, eh. Nagkapirmahan na tayo sa Mindanao Railways. Ano na lang dapat? Ano na lang dapat? Anong tawag doon? Dapat popondohan na lang ng China. Dahil anti-China, yari tayo. Mahirap kausap ang mga Pilipino. Kaya ngayon, nakita po nila yan, puta, may pagbabago na naman. Kasi ang tinitignan ng mga negosyante, yung continuity. Ayaw nilang pumasok sa Pilipinas kasi every 6 years, palit gobyerno, palit ng mga patakaran. Matagal ko na sinasabi to, eh. Kaya dapat continuity tayo. Lahat ng mga umunlad na bansa may continuity. Yan sa China, ngayon lang sila umunlad, 2020s na. Pero nagsimula yung reforma nila, panahon pa ng Deng Xiaoping. Panahon pa ng tatay ni Marcos. May continuity mula nung panahon ni tatay ni Marcos, ni Pangulong Marcos. Continuity ngayon. Yung Singapore, continuity yan, panahon pa ni Lee Kuan Yew. Kapanahunan pa rin ni Marcos. Umunlad lang sila. Neto lang. Tayo, kada 6 years, palit na naman. Ayaw na namin sa China ng kabat. Hindi na namin bati China. Putya, sino papasok sa atin? Puta yung China, kabati nila last 6 years kay Duterte, kabati nila China. Ngayon hindi nakabati. Paano tayo pag pumasok tayo? Baka susunod na presidente, hindi na naman nila bati. Mahirap po magnegosyo sa ganun. Yung walang continuity. Nakukuha nyo po, negosyante yan, eh. Ang mga negosyante, walang pakialam sa politika yan.
Ang gusto nila, kung nagkasundo tayo, pumasok ako, walang baguhan ng walang baguhan, 'di ba? Pabago-bago tayo every 6 years. Kaya nakakapanghinayang. Kaya nga ako 'di ba? Kaya po talaga ako for continuity. Ito pong gobyerno na 'to, ang sinabi nito continuity. Continuation, kaya asang-asa ako eh. Gigil na gigil ako, yan. Uunlad na kami kasi may continuity. Ilang buwan pa lang po. Okay. Ito po, bakit po ayaw ko niyan na sila mamumuno diyan sa ang mga pronouncement pa ng HOR ganito eh. Gagawa kami ng paraan na sa kahit kami lang kasi nahihirapan silang pasunurin yata yung Senado. Kita mo? Gagawa sila ng paraan na sa pamamagitan nila, hanap sila ng paraan para makapagbago ng konstitusyon kahit hindi raw kasama yung Senado. Kita nyo kung gaano ka-arrogante itong mga pinuno ng House of Representatives. Hindi nila isasama ang Senado sa pagbabago ng konstitusyon. Nakakatakot po yan. Kailan lang po yan na sumulpot yung konstitusyon? Ngayong araw o kahapon yata. Ngayong araw lang pumutok yan na gusto nilang baguhin yung konstitusyon. All this time, panay, 'di ba? Pagpipicture, panay forma-forma, na-realize siguro, kahit na anong gawin ko, hindi ako mananalo riyan kay Sara Duterte sa 2028. No to chacha tayo hanggang 2028. Delikado po yan. Bakit? Pwede nilang gawin na maging parliamentary tayo. Wala na tayong say. No? Akala nyo may boboto tayong presidente. Ang prime minister, sila na lang. Yan, katulad niyan. Parang house speaker ang mangyayari. At habang buhay, pwede. Yari tayo dyan. Mas gusto ko pa rin tong presidential na lang, no? Si Sara Duterte. At pag si Sara Duterte na ang presidente, tsaka baguhin, yun lang pong constitutional tungkol sa economics lang. No? Dapat yun lang po babaguhin, yung sa ekonomiya lang. Huwag nang pakialaman yung mga mag-extend ng power. May karanasan na tayo dyan sa pamilya na yan, sa extension ng power. Kaya dapat tayo na nadadala kayo sa kasaysayan. No? Yan lang. Kinakailangan po natin tuloy yung presidential system. Pucha, ang daming pro-US. Pero pagdating ng ayaw nating nakapattern na nga sa US to. May presidente, may senador, may congressman. Ano pa bang kinakailangan yung baguhin sa politika? 'Di ba? Meron na ngang meron na ngang check and balance. Okay na ako sa check and balance. Ang problema niyan, pag binagong konstitusyon at gagawing prime minister na ang pinuno sa ibang bansa katulad ng Japan, ng iba pang bansa na mature yung kanilang politika, talagang magpe-perform yung prime minister. Kung hindi ka mag-perform, laglag ka. Imagine niyo, kung ngayon yan, sino sa tingin niyo prime minister natin? Correct? Yan, si Martin. Titindig ako! Tatayo ako! Balikan ko lang po yung bago tayo magpunta sa ating mga katanungan. Na-imagine ko lang, no? Si Badoy pa lang at saka si Dr. Lorraine Badoy pa lang po at saka si Ka Eric pa lang yung pinakulong. Ang reaction na po ng PMA graduates, grabe na po, in support. Ano kaya mangyayari kung subukan yung papasukin yung ICC at si Pangulong Duterte yung dadakipin?
Ano kaya ang posisyon hindi lang po ng mga PMA siguro, kasama na rin pati yung mga PNP. Hindi, dapat 'to natututo 'tong gobyerno na 'to. Meron pa kayong moves, na tanggalan ng prangkisa yung SMNI. Alam niyo po, worst comes to worst, wala pa pong gagawin kayong, wala pa pong ganyan. Ako nabalitaan na tinanggalan ninyo ng prangkisa yung existing. Siguro kung worse na yung ginagawa nung TV station na yan o TV and radio station na yan. Pero kung hindi nyo nga mapatunayan na may paglabag sila sa kanilang prangkisa, kung ang tanging sinasabi ninyo na paglabag nila ay yung sinabi ni Lorraine Badoy at ni Ka Eric, anong klase yung tatanggalan nyo ng prangkisa dahil di masyadong halata. Halatang halata naman na galit lang kayo sa SMNI dahil diyan nagsasalita si Pangulong Duterte. Ano po yung katangian nitong House of Representatives na to? Mapaghiganti. Yan lang po ang ating